So, sa pananaw mo sa nangyayaring ito, sa ginagawang hearing ng hearing po sa Kamara, kaugnay nga po dito po sa impeachment, masasabi ba natin na itong ito pong mga congressman na ito na talagang isinusulong yung mismong impeachment laban kay Sara Duterte, ito po yung mga ginamit lang talaga ng administrasyong ito? O talaga bang sa pananaw nila, meron talaga silang laban para kay VP Sara? Talagang gusto lang talaga nilang mapatunayan o ipahiyaman sa taong bayan si VP Sara para yung mga taong nanonood, panghinaan ng loob. Kaya totoo at hindi sinabi, para kapag may sinabi sila ganito, posibleng may mga hindi na maniniwala kay VP at baka kapag tumakbo presidente, bakit din sa iboboto? Yun rin ba yung habol minsan nila dyan? Itong mga nasa Congress ngayon, napasubo na lang itong mga toglen. Alam mo kung bakit bayad na kasi sila to begin with. Akala kasi nila, mananalo sila sa impeachment process. Pero habang umaandar yung issue, alam nila na yung taong bayan ay bumabaliktad. Ayaw nila sa kanilang panig. At nabuko sila sa bayaran. Ngayon, napapansin mo, ang tono ngayon dun sa Committee on Justice, di ba medyo mabait si Congressman Jervil ngayon? Luis Ang sinasabi niya, pinagbibigyan niya, bossing, wag probationary question. Dapat clarificatory question lang. Okay yun para sa akin. Clarificatory question lang kasi ayaw niya masyadong lutuin doon sa Congress. Pinapatapos niya na lamang ito dahil alam niya na marami sa Congress ang gusto naling bumaliktad. Itong mga tao sa Congress at sa Senate, ayaw nilang ipagpatuloy yung laban kung alam nilang hindi nila kayang manalo hanggang sa huli. Ang tanong, mananalo ba sila hanggang sa huli? Hindi. Kasi kung bibilangin mo lahat ng numero sa Senate ngayon, at most, in the best scenario para sa kanila, 14 lang ang pwedeng bumoto sa kanila. Kasi tatanggalin mo dyan sila Marcoleta, sila Bongo, sila Robin Hood Padilla, at iba pa nilang makakampi. Pati yung isang ehersito, ayaw na rin bumoto para sa kanila. At marami pang mababawas dyan. So in the best scenario, 14 lang ang pwedeng bumoto para sa impeachment. Kailangan mo ng 16. So kung sila na-recognize na nila na hindi nila kayang tapusin itong laban hanggang sa uli, at mukhang yung kinakalaban nila ay magiging presidente ng Pilipinas under whom they will serve in the next 6 years after 2028, at tatakbo rin sila pagdating ng 2028, patay kayong lahat yan. Hindi na nila itutuloy yan. Kaya natutuwa ako na medyo humihina ang kanilang push pagdating sa Committee on Justice. Nagtitiwala ako na baka hindi na rin ito pumasa papunta doon sa plenary para pagbotohan ng 1/3. And I'm super confident na hindi ito papasa sa 2/3 sa Senate. Kaya ngayon pa lamang, mga kasama dyan sa Congress at sa Senate, huwag nyo na kayong masyadong magpakabibo dahil matatalo kayo sa laban na ito. Huwag na kayong magpakabibo. Huwag nyo na masyadong i-push yung impeachment. Pabayaan nyo na itong mamatay dahil sa susunod na eleksyon, kapag nanindigan kayo sa ganyang posisyon, matatalo kayo lahat sa Visayas, Mindanao at sa Luzon. Ito pa ito raw po babantay mo, attorney, siguro sa susunod tayo kapag pa yung isa nilang hinimbitahan dyan sa Kamara, ito siguro panunuorin mo to. Baka ito lalo pa magpapalubog sa kanila. Mukhang ata inimbitahan si dating Senator Antonio Trillanes. Ito mo ako na ito, hindi na nga sikat ito eh. Sikat lang ito dahil papansin ito, naninira ito ng hotel eh. Nanalo ng minsan pero hindi na nanalo sa mga sumusunod. Masyadong obsessed ito sa kanyang advocacy ko, no? Nakaka-receive din pala ng mga mali-maleta tong mokong na ito. Hindi ka na sikat, bossing. At by the way, lahat sila ngayon na lumalaban sa mga Duterte, lahat ng mga lalaki mukhang effeminate. Kapag kalinya nila, si Leila de Lima, siya na ang pinakamukhang masculine. Hindi ko naintindihan kung meron bang iniinom itong mga ito na nagpapalambot ng kanilang itsura. Anyway, attorney, bago tayo tuloy magtapos, baka meron kang gustong sabihin sa ating po mga tagapanood, tagapakinig. Go ahead po, attorney. Mga kababayan, pagpatuloy po natin ang suporta natin para sa katotohanan. At ang katotohanan yan ay nagdeklara na tumakbo bilang presidente ang ating manok na si VP Sara Duterte. Suportahan natin siya hanggang sa uli. Kaya kahit na anong movement ng government na ito para pigilan ang kanyang pagtakbo, labanan po natin. BBM, mula sa mga Ilocano ng Norte, mula sa kapwa mo Ilocano, magtrabaho ka na lang, sir. Ang suporta namin ay nasa iyo pa rin. Huwag na huwag kang bibitaw sa iyong pangako na iaangat mo ang Pilipinas. Meron pang 3 taon, 2 taon para tuparin iyon. Huwag mong atupagin ang paglaban, huwag mong atupagin ang pang-aaway mo sa iyong kapatid na si Sara Duterte. Magbatin na lang kayong dalawa, okay? Iyon. At dapat nga kayo mag-focus ang talaga yung ating gobyerno sa krisis ngayon, wag sa politika.